President Duterte, yung style ng kanyang leadership, affect negotiations with employers. Siyempre may ganyan eh. Nabigla sila na kailangan ipatupad agad-agad. Also, yung negotiation with the unions and tripartite bodies. Yeah. Yung alam mo yung situation ng mga employers at sa employees is a mutual respect, no? So, there must be a mutual observation of all labor laws. Hindi lamang ang employers naman ang sumusunod na batas. Kailangan din yung ating mga employees. Kailangan sumunod din. And this was clearly taught by President Duterte in his meeting with the employer. Madalas nakikipag-meet yan eh. I remember madalas mag-meet yan si Presidente kasama there was a time na nandiyan sila Lusutan. Mag-remember ko si Lusutan. Alam mo nung maging Presidente si Presidente ko. Hindi sila magkasundo ni Lusutan. Pero nung ma-remember nyo, ito malaman nyo ng ating mga kababayan ang ginawa ng ating Pangulo. Ma-remember nyo yung balita noon na meron tayong 9,000 workers in the Middle East na hindi nagsusweldo ng 2 taon. Tandaan nyo yun? At meron nga nang lumabas na fake news na yung ating mga kababayang OFW ay kumakain na ng basura. Nakita niyo yung may picture na parang dinada. Actually, hindi basura yun. Hindi basura yun. Yung mga kinakain ng mga kababayan natin na medyo hirap dahil walang sweldo, 2 taon, hindi nagsusweldo. Ang ginagawa nila, nandun sila sa may mga groceries. Yung mga grocery kasi, meron silang nire-reject na vegetable o meat. Pero hindi sila yun, hindi yung basura. Tinatabi nila. Ngayon, yung mga natin, mga kababayan natin na maalis doon, nakikiusap kinukuha nila yun. Ganun ang situation ng ating mga kababayan. So anong ginawa ng ating Pangulo? Inutusan ako, puntahan mo yung mga kababayan natin, sabi mo maganda sila, iuwi natin sila lahat. Inuwi namin yung 9,000. We spent 6 billion. Mas malaki sana, kaya lang medyo naiya si King Salman ng Saudi Arabia kasi yung karamihan sa mga Arabic leaders hindi nagbabayad ng sweldo. Inalok niya yung 5 airplane ng Saudi Airlines. Saudi Airlines. Yes. Meron siyang aeroplano. Saudi Airlines. Inalok niya. At nung nalaman ni Lusutan na ginawa ng King Salman yun, inalok niya yun ang plane, ang aeroplano. Nagamit din namin ang 10 aeroplano ni Lusutan at dahil doon naging kaibigan. Sabi niya, Mr. Tan, magkaibigan na tayo sa ginawa. 9,000 kilometer na. Pero nasingil na rin ngayon 4 billion. Oo, yung tax. Yung Bayad siya. Bigyan mo yan na pinauwi na yan. Sa gaya na alam nyo dito dapat malaman ng ating mga kabayan kung ano nagawa ng ating Pangulo. Ma-remember nyo nung COVID? Ma-remember nyo yung COVID? Yes. Lahat ng mga kababayan natin sa abroad, naka-deploy sa abroad, nawalan ng trabaho. Dahil COVID eh. So, nang ginawa ng Pangulo, inuwi niya lahat. We brought home 1,022,000 OFW. At uwi sila. Kaya ito si Secretary Kamta, bilib ako yan. Kaya bagay talaga sa dyan sa DMW eh. Kasi siya ang OWA administrator noon. So, lahat ng mga umuwi, every day may umuwi ng mga OFW, nandyan sa airport. Pagdating sa airport, antigen. Pagka positive, hospital. Pag negative, hotel. Kaya noon, nung COVID, walang mga hotel guest, di ba? Dahil COVID eh.
Kayo kami, the Department of Labor, ang bumuhay sa mga hotel. Manila Hotel, Sofitel, Conrad. Diamond Hotel, Conrad Hotel. Pinuno namin yan ng mga OFW. Yun mo, 5-star hotel. Ang Conrad is 6-star hotel. Hindi pa ako nakasubok dyan. Pero yung mga OFW natin dyan sila, puno. Pati Soko, puno. We went as far as Batangas to look for hotels kasi puno. Pero mo, 1,020,000 na OFW. Inuwi namin yan. After 7 days, pag negative na sila, uwi naman nila. Kung pupunta sa probinsya, Mindanao, either barko o aeroplano. Kung dito sa Isabela, kagaya ng bahay ko, bus. O ganun, inuwi namin lahat yan. 1,022,000. Ganun kaano ng pag-atsikaso ng Pangulong Duterte. Ang masama ko dun, ang pinakamahirap na parte, yung nag-uwi kami ng patay. Kasi namatay sa COVID. Tapos sasalubungin namin, yun nakaano kami. Yung taon nila, nandyan. Siyempre, tapos kami lumapit. Siyempre, pero trabaho namin Pagkakuha dyan, takbo agad sa crematorium. I-cremate. Tapos ilibing. Kasama yung mga pamilya. Yun. Ganun ang inuwi ng Pangulong Duterte. 1,022,000. Yun ang Ang daming revelations. Maraming mga pangyayari na hindi nang lalaman. hindi alam. Deserve lang natin malaman kasi sa totoo lang, lalo na hindi pa pala ito pwedeng i-compare yung dati sa ngayon talaga ang comparison. Layo. Pero, Hindi nyo alam. Ang Pangulong Duterte, ang iyong dahilan nagkaroon ng batas creating the Department of Migrants. Yung Pangulong Duterte, ito mabuti sabihin ko sa inyo kasi meron mga sira dyan, mga sinungaling, inaangkin nila yung OFW Hospital. Sinungaling sila. Pwede mo lang tinatag ninyo yun, sir. Yo, alam ko yung ano ba? Ibet yung... Okay. Alam mo yung ano? Yung hospital na yan, walang gastos ang gobyerno. Walang gastos ang gobyerno. Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Hindi ko alam kung bakit, basta sinabi ko. Kasi nagpapwentuhan sila ni Senator Villar. Nagpapwentuhan sila. Ako, nasa labas ako dahil na-late ako sa dinner sa Malacanang. So hindi ako makapasok. Nandun sila nagpapwentuhan. Sabi ni Ricky Razon kay Senator Villar, "Ma'am, tapos na yung clinic mo. 40 million yun, ma'am. Kailan mo inaugurate?" Sabi gano'n. Ililitwan natin. Papasalamat ako ka ng Milinda. Ako naman, wala akong masabi. Sabi ko, Mr. Razon, ano naman sa akin? Meron ba akong clinic? Tayo naman sa kanya. Mas sabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? Sabi ko, kayong bahala. Ano mo sagot niya? Okay na ba sa'yo 600 million? Sabi ko, siyempre boss, sabi ko, tinanggap ko. Tapos nung natanggap ko na yan, naghanap na ako kung saan ko ilalagay. Eh saan ko ilalagay yung hospital na 600 million. Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga, inalok niya yung 2 hectares na lupa niya sa tabi ng provincial capital. Meron ng gitna, meron ng groundbreaking. Pagdating ng groundbreaking, imbitado ko si former President, former President Gloria Macapagal-Arroyo dahil probinsya niya. Kasama si Governor Pineda dahil kanya yung lupa. O, tapos nandun si Didi Domingo, yung chairman ng PACOR. Chairman ng PACOR. O di groundbreaking. Anong ganun? Ito ng mga lupa na ganun. O sabi ni Gloria Macapagal, Chairman Didi, ano naman ang maibigay mo? Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Governor Pineda ng 2 hektarya. Ano naman may bibigay ng PACOR? Sabi ni Didi, "Ma'am, okay na ba ang
200 million. Sabi, di ba? Masyado ka naman magipid. Sabi ko naman. 300 million, ma'am. Okay na. Yun. Nagkaroon tayo ng OFW hospital. Nakita nyo ba yun? Nakita nyo sa Pampanga. Mas maganda pa yan kaysa mga St. Luke Hospital, kaysa mga kita nyo yan. At yan ang hospital ng mga OFW. Pag OFW ka, libre kasama ang buong pamilya mo. Inaugurate yan noong June 20, 2022. Term pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, may mga nag-aangkin sila daw nagpatayo. Si Raulo. Kawawa naman sila. Sabi ko sino nagsabi nun, pero God bless their soul. Oo, kasi sino. Kaya siguro matay. Dahil sinabi niya na sila ang gumawa. Kaysa mga panahon ni June 2022. Ano, not June, May 2022. 2 months bago mag-end ang term ng Pangulong Duterte. Doon, punta tayo. Nandun si Alpo siya. Pero, Kapeni, matalin, sir, mawalang galang, ano, for 900 million, meron ang ospital. Ngayon po yata, hindi million ang usapan, billion. Hindi ba natin alam kung may tatayo talagang proyekto. Nagugulat lang po ako sa candidness ni Secretary Bello to be able to come up with a hospital dedicated for our OFWs to that amount, no? Na pwede na pala sa ganyang halaga. Pwede. Walang SOP. Yan o, kita mo, hindi yun pala nakikita pa yung mga yan o. Ang ganda ng hospital yan. Dapat mapuntahan. Ayan, pakita mo Sir yan. King, baka pwedeng i-search tapos ipakita mo dito. Pwede niya Yan i-search ang tapos ipakita. hospital. Secretary, for OFWs na yan o may iba pa? Pati ba yung family members nila? Buong pamilya. Buong pamilya. Alright. Yung mga yung mga hindi OFW, pwede rin, kaya lamang bayan. Ang mga libre dyan, yung mga OFW. Ha? Kasama yung... Yung mga ex-OFWs. Hindi, ex. Dati na. Para sa ex na. Kasama daw po. Yung ex-boyfriend, ex-girlfriend. Kasi baka hindi mo alam, Talagang sama ka former doon. OFW ka. Hindi mo ba alam na may pera kayo? Meron kayong OFW ban. 20 billion yan. 20 billion yan. Hindi mo alam. Pero tinatay trust. Para saan po yun, Seth? Yung OFW fund? Yung pera nila na naiipon para na meron kayong contribution dyan eh. Trust fund Opo. yun. And Trust fund. then, yung fund na yun, Hawak ng OWA yan. opo, and then, pagkatulad Kaya yan, may kailangan ng mga OFW, ibigay sa kanila. Kaya nung Like mga mo, OFW na inuwi namin, opo. nakakuha kami dyan pambayad doon sa aeroplano. Paano i-apply? Paano yun, sir? Paano yung mga OFW na until now ay hindi pa po nakukuha yung mga ganong? Ano? Paano Po? Tulad ko, OFW ako, pero Pumunta ka doon, meron namang ano doon eh, meron namang register doon. Pakita mo lang ID mo na former OFW ka, entitled ka. Yung passport, sir, pwede na yung passport. Pwede yung passport mo. That proof na naging OFW ka. You are entitled to free Hindi na medical kailangan. service in the OFW hospital. Second galing, kasi Automatic kita kasi mo sila recorded rin ang sa vlogger ng Asia Meron ka Mayors. service record. Kasi ang dami rin lumalapit sa akin eh, mga OFW, paano ba yung sa hospitalization? Mga meron kayong ginagala. Ano, yung para sa akin, wala naman siya. Hindi ba, Secretary? Wala na rin yung pala, kahit di kayo makinig, may pondo pala kayo. Pero parang hindi natin alam. kasi natatangkad lang namin yung ma'am, pag umuwi na, meron ng 500 pesos yan sa airport, pagbaba. May 500. Opo. Ano, alin? Pero yung balik magagawa na umuwi na, wala naman. Pero nung during the pandemic, no, 10K yan. Yung mga OFWs. Meron dyan sa kung ano sa pagbaba nyo, meron sila binibigyan ng financial assistance. Oo. Integration program nila yun. Bukod pa po yun. Pero hindi Bukod. 500 yun. Hindi 500 yun. 500 sa terminal fee yun. Terminal fee lang po. Secretary. yung dapat
10K yun, 10K. 10K yun ang nakuha ko nung OFW Wala ako. kakuha ko. Oo, 10K yun. Hindi naman 500. Ang laki ng pinalpas. Yan. Gusto mo yung Bilang Eh, Wala, wala po. Nag-vlogger na. akala ko. Wala din kayo Kasi may pera doon sa vlog. Hello.